May nag-request sa atin yung wooden fence made of 4x4 inch post. Then may mga planks yung bakod. Dito makikita nyo, dinrawing ko. Ang spacing ng poste is every 10 feet. Ang total height ng fence is 8 feet. Itong ganitong sistema ng bakod, ginagamit to normally sa ibang bansa, sa US or Canada. Marami yang ganyan. Kasi sa Philippines, nakikita natin hollow blocks. So, mura kasi ang kahoy sa US, sa Canada. So, yan ang ginagawa nila. Nilagay ko rito, 4x4 inch treated wooden post. Yung nakikita nyo mga vertical. And then, yung planks is made of 1 inch by 6 inch. Merong groove yung gilid nung wooden post. Kaya na ilalagay nila yung mga planks. So, ganyan yung construction niya. Pero gusto kong i-explain muna, yung planks hanggang dito lang sa ibabaw ng lupa. Hindi natin pwedeng ilubog. Hanggang dyan lang. Ang nag-penetrate, yung wooden post papunta doon sa ilalim. And then nakasettle o nakaupo doon sa concrete footing. So ang gagawin natin, meron siyang gustong malaman yung nag-request kung ano raw yung adequate depth para hindi matumba kung merong wind pressure. So ang binigay niyang example, gusto niyang ipakita ko yung 80 miles per hour yung wind speed. So tatama dito sa surface ng bakod, gusto nating ma-check kung gaano kalalim yung penetration at saka yung size ng footing para hindi matutumba. Nag-section ako rito, makita nyo, naglagay ako ng cutting section para makita natin yung cross-section. Ganito itsura pag nag-cutting section tayo. So ang i-design natin yung lalim, kailangan nating ma-check against overturning kasi merong hangin, 130 kph yung wind speed, nakalubog siya, hindi pa natin alam ano yung safe depth at saka ano yung size ng concrete footing. Ngayon, gusto ko lang sabihin, nineglect natin yung design ng kahoy. Assuming na satisfy na niya yung hangin, yung 4x4, hindi nyo nang i-design natin dahil ipapakita nga natin dito is yung resistance against sa overturning kung merong hangin. Dito, 130 kph, kailangan natin i-convert into wind pressure. O tinatawag natin na design wind pressure. Merong formula ginagamit natin. Ito, nakalagay dito sa baba. Sabi ko, calculate wind pressure. Then yung wind speed, i-convert natin into wind pressure. Kasi yan ang kailangan nating malaman gaano kalakas yung tulak para ma-resist nung footing yung overturning moment, overturning force, kailangan niyang kontrahin para hindi matutumba. So ito yung formula, sabi ko rito, P, wind, or yung wind pressure, equals Q, yung small q, and GCP. So i-explain natin, yung Q, ito yung stagnation pressure. Pag sinabi natin stagnation pressure, kung kunyari, nasa sasakyan ka, isang magandang halimbawa, nakasakay ka sa sasakyan, pag nilabas mo konti yung kamay mo sa window, mapapansin mo yung tulak ng hangin. Yun yung tumatama sa kamay mong hangin, yun yung tinatawag na stagnation pressure kasi pinipigil mo. Yun yung Q, yung small q. But yung G, yung GCP, ito yung gas factor, yung bugso ng hangin. Dahil ang hangin, lalo na kung merong calamity, may bagyo, hindi naman constant yung bomba niyan merong parang wave. Gas, yung bugso, minsan malakas, minsan mawawala. So, yun ang tinatawag na gas. So, dito makita nyo, sa baba, sabi ko, where? In-explain natin, di-describe natin, Q, yung small q. Ito yung formula, 0.613 d square. Galing yan sa, dinerive nila yan sa Bernoulli's equation. So, gagamitin natin yung formula na yan kasi yan naman yung usual na ginagamit ng mga designer pag gumagawa ka, nagdi-design ka, kinukuha mo yung design wind pressure. V square, ito yung velocity. Yung velocity ng hangin, yung sinabi natin dito, gagamitin natin sa formula na to, yung V. So, square siya, But hindi mo right away pwedeng gamitin yung 130 kph kasi itong formula na V,
nakaset up siya into meter per second. So you need to convert yung kilometers per hour into meter per second. Dito sa baba, kinonvert ko, no? V equals 36 meter per second. Yung conversion ng 130 naging 36 meter per second. And then yung gas, yung GCP, ano? G, o yung gas factor, 1.08. Dinagdagan ng 8%. Yun yung gas, yung bugso, yung sinasabi ko, ano? So, hindi palagi 1.08. Sa mga building, kung mas mataas, mas lumalaki yan. Kasi ito mababa lang, malapit sa ground, ang dinagdag lang is 8% ng code, yun lang dinagdag. So, ang answer dito is 0.85 something, ano? Pagka sinubstitute natin itong 0.794, yung product nung stagnation, nilagay natin dito, yung 0.794, and then yung GCP, yung gas is 1.08, makukuha natin dito is 0.857, ano po? Yun yung papakita natin sa susunod na page. Dito na, no? Concentrated wind force resisted by wooden post. Resisted by wooden post. Kasi sabi nga natin, ang pipigil do sa hangin, yung poste. Kasi yung plank, umaasa lang do sa wooden post. Pero yung wooden post, umaasa naman siya ron sa pagkakalubog niya ron sa lupa, plus yung foundation na saan naka-attach yung wooden post, concrete, plus yung fill, yung tambak. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, gaano kalalim. So pinakita ko rito, no, ang derivation ng overturning force or ng force na nanggaling sa hangin, yung kanina 0.857, sabi ko, no, kilonewton per square meter, ito yung wind pressure. Kinompute natin ito kanina. But ang tributary area, yung between posts, ang interval is, sabi ko, 10 feet. So kinonvert ko sa meter kasi kailangan natin metric. So meters. Ang nakuha natin is 0.857 multiplied by 3 meters, magiging kilonewton per meter. Ito na, 2.55 kilonewton per meter. Minultiply natin ang 2. Saan galing yung 2? Kung titignan niyo yung section, ito yung ground level. Kung titignan niyo yung section, ito yung poste. Ang tinatamaan lang ng hangin, natural, yung naka-expose sa lupa, yung above ground. Dahil ito, nakabaon na to sa lupa. Ang nasa ilalim, yung naka-embed na poste na ang assumption ko is 0.8 muna, no? For now, 0.8 meters. Plus yung concrete column na kung saan yung wooden post is attached, no? Meron siyang mechanical connection doon. Pwede kang maglagay ng tubular, naka-embed sa concrete, and then ipapasok mo yung kahoy doon sa loob. Lalagyan mo ng bolt para hindi siya mabubunot. So, ganun ang yung fastener niya, no? Pero hindi yun ang concern natin. Ang concern nga natin is gaano kalalim at ano yung size ng footing. So, makikita niyo rito, meron akong calculation ng total H. Kasi kailangan natin, saan galing yung 2 meters? Dito yon. So, yung kalahati ng 2.4, kasi 8 feet, no? Yung total height mula sa ground hanggang dun sa taas ng bakod is 8 feet. So, kinonvert ko sa metric, 2.4 divide by 2 kasi kailangan natin kalahati lang yung concentrated force. Yan yung lever arm. 2.4 over 2 plus yung excavation depth, which is in this case, ang ginawa natin is 0.8. Pinagsama natin, nakuha ko 2 meters. Yun yung pinasok ko. 2 meters. Kasi kailangan ko makuha yung concentrated force nung hangin. Ano po? Yung overturning force. Makita natin dito, overturning force equals 2.55. This one, multiplied by 2, equals 5.1. Ito yung overturning force. 5.1 kilonewton meter. Ngayon, ang sumunod is resisting force. Ito na, lahat ng nasa ilalim. Siya naman yung pumipigil para hindi matumba. Ang kailangan natin is soil. Okay po, yung pressure, yung kulay green, yung pressure ng lupa, multiply by concrete, yung footing, plus yung fill, yung tambak doon sa ibabaw para hindi mahugot. Tatabunan natin. Po, yun, yung tatlong item na yun, siya yung kalaban ng overturning force. So makita natin dito, may calculation, 1/2, 0.33, multiply by 15, multiply by 0.8, multiply by 0.1. So answer is 0.15. O, describe ko lang, pakita ko lang kung saan ang galing yung mga yan. Kasi triangle yung force, kaya may 1/2. Multiply by 0.33, ito yung soil friction, multiply by 15, which is kilonewton per cubic meter, yung unit weight ng lupa, plus 0.8, yung ginamit nating preliminary depth, multiply by 0.1, yun nakuha natin.
So, yung concrete, ang assumption ko initially is 0.6 by 0.6, 2 feet by 2 feet. Maliit lang muna, subukan natin, baka pumwede. Multiply by 0.2, ito yung thickness, 0.2 ano yan? 8 inch, 8 inch by 2 feet by 2 feet. Yun ang ibig kong sabihin. Multiply by 24 kilonewton per cubic meter. Ano to? Yung timbang ng concrete. 24 kilonewton per cubic meter. Multiply by 0.3. Bakit 0.3? Kasi 0.6 yung preliminary size na ina-assume natin. Dahil ang kailangan natin is kalahati lang. Bakit kalahati? Kasi kung sakasakaling matutumba, yun ang basihan natin. Ang overturning point, yung toe, yung nandun sa dulo, ito, dilapit ko rito, ito, yun doon. Diyan siya matutumba. Dito sa point na yan. Yan yung overturning point, pivot point niya, diyan. So, from there, papunta rin sa gitna, yung weight ng concrete, natural, nasa gitna. Pero kukunin natin yung kalahati lang kasi yan yung lever arm niya. Yan yung lever arm. Weight of concrete multiplied by 0.3. Yung kalahati ng 0.6. Kaya naging 0.3. Nakuha natin is 0.51. Ito yung isa sa mga resisting force. So may dalawa na tayo. Yung una yung soil. Pangalawa yung concrete. Yan yung dalawang resisting force. Yung pangatlo na field na resisting force equals 0.6 by 0.6. Natural, yung dimension ng footing doon sa ibabaw, multiply by 0.8, yung lalim, multiply by 15 unit weight ng soil, again, multiply by 0.3. De, syempre, ganun din, 0.3, yung kalahati kung paano natin dinerive o yung kinalculate yung lever arm ng concrete. Ganun din siya, 0.3. Ang nakuha ko is 1.29 kilonewton meter. Kapasin nyo, mas malaki yung contribution ng tambak. Ibig sabihin, mas lumalalim ka, mas lumalakas yung bumibigat. So, malaking contribution ng tambak. Relatively, compared sa concrete, kasi 0.51 lang yung concrete. Pinakamahina yung soil pressure. Bakit? Kasi ang tinatamaan lang ng lupa, yung nakalubog na poste. Kasi yung mga planks na sinabi ko 1/6, hindi naman lumubog sa lupa yan Hanggang doon lang siya sa ibabaw ng ground. So, ganun ang design, mechanical construction ng wooden fence. So, yun lang poste ang tinatamaan, kaya nga 0.1, 4 inches. So, adding all of them, 0.15, 0.51, 1.29, that will give us only 1.95 kilonewton meter. Ano napansin ninyo? Ang napansin natin, pag sinama mo lahat yan, makukuha mo is only 1.95. Compare dito, 5.1 against 1.25. Ito yung overturning. And then ito yung resisting. Mas maliit siya. Baligtad, dapat mas malaki ang resisting sa overturning. So, ibig sabihin, hindi enough, hindi adequate yung lalim nung baon, nung poste, at saka yung size ng footing, posible siyang matumba pagka binomba siya nung hangin na 80 miles per hour or 130 kilometers per hour wind speed. So, ano gagawin natin? Ang suggestion ko rito, hindi ko napapakita, kasi pinakita ko na yung procedures. Pwedeng kayo naman ang mag-check, Ang ginawa ko, nag-trial ako, ginawa ko 1 meter yung depth, nilaliman ko instead of 0.8. Ginawa kong 1 meter. Then yung footing dimension, in-increase ko. Yung kanina, 0.6 by 0.6. Sorry, hindi nyo nakita, Ito. Ayan. So, ano nangyari? Sabi natin, hindi siya pumasa, Mas malaki yung overturning sa resisting. Kaya ang recommendation natin is increase excavation depth. Ginawa natin 1 meter instead of 0.8. Then yung dimension ng footing, ginawa natin 800 or 0.8 by 0.8 by 0.25. Nilakihan natin ng konti. Pati yung thickness, kinapalan ko ng konti. So, ang lumabas dito, nung i-follow ko yung the same procedures, ang naging final answer niya is 5.55. Mas malaki na siya compare dito sa overturning force. So, ang ibig sabihin lang nun, kung i-increase pala natin yung lalim at kinapala natin yung foundation, hindi na siya matutumba against yung wind force, yung overturning force.
So, ganun ang procedures. Kaya pinakita natin to, yung calculation natin. Simple lang naman, ano po, makikita ninyo, yung ginawa nating calculation, very straightforward. Masusundan ninyo. So, kung meron kayong mga ganitong cases na mga bakod, gusto ninyong malaman paano mako-compute yung safe depth at saka yung size ng foundation para hindi ba tumba yung bakod. Ganito lang ang procedures. Palitan na lang ninyo, kunyari, naging mas malaki yung overturning force dun sa resisting force. Yun, sana po na gusto ninyo, no? Lalo na yung nag-request. Ito yung tinatanong mo sa akin. Salamat po. Kita tayo ulit susunod. God bless.